Sa ating huling pag-aaral mga kapatid, natutunan ho natin kung bakit po ang mga tao ay lumalayo sa liwanag. Kapag sinabi po yung salitang liwanag o ilaw, hindi po ito isang literal na kahulugan, kundi ang ibig sabihin po ng liwanag ay yung katotohanan na kay Kristo Jesus. Dito po natin na napansin at natutunan that tuwing tayo po ay nagbabahagi po ng Ebanghelyo, dalawang kampo lamang po ang tao kung saan nahuhulog sila sa mga ilang kategorya. Unang-una, the first camp of people is the category of those who hate the light. Nang ibig sabihin, kapag ibinibigay po natin si Jesus sa mga ibang tao dito po sa mundo, ayaw na ayaw po nila lumapit sa liwanag. Hindi dahil hindi malinaw ang mensahe po ni Kristo, hindi dahil hindi maayos ang iyong pagpapaliwanag, kundi natutunan po natin ang mga tao po naturally, dahil po din sa kapangyarihan ng kasalanan sa kanilang buhay, ayaw po nila sa liwanag dahil nabubuking ang kanilang maling gawain. Nalalantad ang kanilang masamang pagkatao. At hindi lang ho yan, ang rason kung bakit lumalayo ang tao sa liwanag ay dahil ayaw po nila kay Jesus. Galit sila sa Diyos. Dahil ang paraan ng Diyos ay iba sa kanilang paraan. Ang kagustuhan ng Diyos ay iba sa kanilang kagustuhan. Ang kinamumuyan ng Diyos ay hindi po nila kinamumuyan, kundi iniibig pa nila. At dahil po dito, itinuturo sa atin ng Biblia, ang unang kampo at kategorya ng mga tao ay yung mga taong hindi umiibig sa liwanag, kundi kinamumuyan po nila si Jesus. At dahil po dito, dumalayo sila sa lahat ng uri ng katotohanan na lumalabas sa bibig ng Diyos. Pero ang ikalawang kampo na natutunan po natin kung saan nahuhulog sa ganitong klaseng kategorya ay yung mga taong lumalapit sa katotohanan. Hindi dahil sila ay mas matalino kaysa sa ibang tao o hindi dahil po mas malakas po sila when it comes to will kaysa po sa ibang tao, kundi ito yung mga taong binago ng Diyos. Binuksan ang kanilang puso at isipan. Kaya tuwing naririnig po nila ang Ebanghelyo, hindi sila lumalayo, kundi lumalapit. Lumalapit sa liwanag. Dahil ang pangako po ni Jesus, ang lahat ng tupa ng Diyos na maririnig ang kanyang tinig ay lalapit at susunod sa Kanya. At tuwing tayo po ay lumalapit sa liwanag, unting-unti binabago ng Diyos ang ating pagkatao. Ang lahat ng kadiliman na natitira sa ating buhay ay unting-unting inaalis po ng Diyos at pinapalitan ng liwanag. Dahil ang sino man lumalapit kay Kristo, sabi po ng Biblia ay kanyang binabago. So yan po ang ating natutunan noong nakaraan po na linggo. Pero ang ating po pag-aaralan po sa talatang 22 hanggang talatang 30 ay patungkol po sa ministeryo ni Juan Tagapagbautismo. Alam ho natin na si Juan Tagapagbautismo ay pinsan ni Jesus sa laman at siya po ay mas patanda sa ating Panginoon sa laman pagdating po sa 6 na buwan. He is 6 months older than Jesus. Alam din po natin na ang ministeryo po ni Juan Tagapagbautismo bilang ang huling propeta ng lumatipan ay maipakilala sa Israel kung sino ang kanilang hari at Mesiyas. Buod pa ho dito, ang gampanin at tungkulin ng ating kapatid na si Juan Tagapagbautismo ay maipangaral po ang mensahe ng pagsisisi, ang mensahe po na ang kanilang mga kasalanan ang siyang magpapahamak sa kanila, kaya kailangan po nila magtiwala sa tupa at kordero ng Diyos, kung saan ang sino man magsisisi at sasampalataya ay kailangan bautismuhan in the Jordan River. Ngayon, yung ating eksena na nakapaloob po dito sa talatang 22 hanggang 24 ay masasabi po natin isang eksena na naganap much more earlier than the imprisonment of John. Halimbawa, kung ating po babasahin po dito sa talatang 22, pagkatapos nito, which means we do not know how long it took place between verse 21 and 22, sabi lang po pagkatapos nito, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa lugar or ibang lugar ng Judea. Nanatili sila roon at nagbautismo ng mga tao.
In your English translation, it says, Jesus and his disciples went out into the Judean land or countryside where he spent some time with them and baptized. Now, in your English translation, maaari ang dating husa mambabasa is that si Kristo po ay nagbabautismo na ng mga tao sa panahon na ito. In other words, bago pa ho siya maipako sa krus, bago pa ho maikulong si Juan, ayon po sa English na salin po natin, maaari ang dating ay si Jesus ay nagbabautismo na po ng mga tao. Pero kung babasahin po natin saglit ang Kapitulo 4, that is not the case. In chapter 4, beginning at verse 1 and 2, tignan niyo po ang nakalagay. Sa Juan 4:1 hanggang 2, sabi po ng Biblia, nabalitaan ng mga Pariseo na mas marami na ang mga tagasunod ni Jesus kesa kay Juan. At mas marami na ang nabautismohan niya. Kahit hindi mismo si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang mga tagasunod niya. Nang malaman ni Jesus na nabalitaan ito ng mga Pariseo, umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. So even though your English translation teaches that nagbabautismo sila, maari ang dating ho sa atin, si Kristo po ay nagbabautismo na sa mga panahon na ito. Hindi po mga kapatid, ang kanyang mga alagad ang nagbabautismo, pero hindi mismo si Jesus. Bukod pa ho dito, pagdating po sa talatang 23, nasaan po si Juan? Ayon po sa verse 23 of John 3, nagbabautismo rin si Juan sa Enon, malapit sa Salim, dahil maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao upang magpabautismo. Now let's pause here for a moment. Sa Biblia, alam ho natin that ang ating kapatid at propeta na si Juan Tagapagbautismo ay nagbabautismo po ng mga tao sa ilog po ng Jordan. Pero in the Gospel of John chapter 1, may mga nabanggit po in chapter 1 that si Juan ay nagbabautismo po ng mga tao beyond the Jordan sa Betharba na kung tawagin. Pero dito, napansin ho natin, wala po si Juan sa ilog ng Jordan, kundi nasa lugar po siya na kung tawaging Enon na malapit sa lugar ng Salim. Now, ang ibig sabihin po ng salitang Enon sa Hebrew is the word springs. Yan ang ibig sabihin po ng lugar na Enon sa wikang Hebreo, springs. At ang lugar po na Salim, na kung tawagin po dito, Salem or Salim, ito po ay isang lugar in Samaria, isang probinsya ng Juda. Now that is important to understand. Bakit po ang lugar ni Juan, kung saan po siya nagbabautismo, is in the land of Samaria, in the province of Judea. Ang nais po ipresenta po ni Juan sa atin is that nasa Samaria po ang lugar po ng mga ito to prepare you for chapter 4, kung saan nakikipag-usap ang ating Panginoon sa isang Samaritana. So notice the flow of the narrative in this chapter. Ngayon, sabi po ng Biblia, sa talatang 24, yung mga nagaganap po dito ay hindi pa nakukulong noon si Juan. Now, kung babasahin niyo po ang aklat ng Mateo, kitang-kita ho natin ang rason kung bakit po kinulong si Juan. Dahil po sa ginawa ni Haring Herodes. Si Herodes ay nangangalo niya. Inasawa po niya ang asawa ng kanyang kapatid. Pero dahil po binuking ni Juan Tagapagbautismo ang kanyang baluktot na pamumuhay, sinabi po ni Juan na diretso po ng kanyang pahayag kay Haring Herodes, harap-harapan. Diretsahan po niya sinabi, ang iyong ginagawa ay kasalanan. Hindi yan sinasangayunan ng kautusan. Pero dahil hindi magalaw ni Herodes, hindi magalaw ng mga Pariseo si Juan dahil natatakot sila, dahil alam nila propeta ng Diyos si Juan, it wasn't until after a few moments and perhaps weeks until ikinulong na po si Juan Tagapagbautismo.
Pero bago po ikulong si Juan, kailangan muna po niya maipakilala sa Israel kung sino ang kanilang Mesiyas. And after maipakilala po ang Mesiyas po ng Israel, doon lang po natupad yung sinasabi po sa Mateo na kinulong na po si Juan tagapagbautismo. So this is very early in the gospel narrative. Ngayon, pagdating po sa talatang 25, tignan niyo po ang nangyayari ho dito. Ngayon, nagkaroon ng pagtatalo ang ilang tagasunod ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa bautismo. In English, an argument developed between some of John's disciples and a certain Jew over the matter of ceremonial cleansing. Now, sa ating Tagalog na salin na ginagamit, ang nakalagay lang po dito is pagbabautismo. Pero sa ibang salin po ng Tagalog, ang nakalagay patungkol sa ritual ng paglilinis. Now, maaari ho natin tanungin, Pastor, bakit po nagkaroon ng debate ang alagad po ni Juan sa mga ibang alagad patungkol po sa ritual ng paglilinis? Well, hindi po ibinigay yung mga ilang impormasyon o detalye kung ano po yung masasabi po natin aspect ng pinagtatalunan po nila in ritual cleansing. Pero may mga ilang katuruan po ang mga Hudyo at ang mga rabay sa mga panahon na ito. Maaari ang pinagtatalunan po nila pagdating sa ritual na paglilinis ay yung mga nakasaad sa katuruan po ng mga rabay, specifically yung Tosefta na kung tawagin. Now, ayon po sa katuruan po ng Tosefta, sinasabi po ng mga rabay na upang ikaw ay maituring malinis, hindi po pwede bautismuhan ka ng isang beses lang and then tapos ka na. Kailangan babautismuhan ka, ilulubog ka sa tubig na malamig araw-araw upang ikaw ay maituring malinis. Pero yung nakikita po ng mga reliyosong Hudyong ito is that yung mga nagbabautismo, they only do it once. The water is not cold. They only do it once at maituturing na po sila malinis sa harapan ng Diyos dahil po sa pananampalataya. Kung yan po ang rason ng kanilang pagtatalo, ang nais po ipakita po sa atin ni Juan Hutito sa eksenang ito, yung gawain ng lumang tipan ay hindi matutupad sa gawain ng bagong tipan. Nang ibig sabihin yung paraan upang maituring malinis sa lumang tipan ay iba sa itinuturing po na malinis sa bagong tipan. Kaya pagdating po dito sa talatang 26, tignan niyo po ang nakalagay. Kaya pumunta sila kay Juan at sinabi, Guro, ang kasama nyo sa kabila ng ilog ng Jordan na ipinakilala nyo sa mga tao ay nagbabautismo na rin at nagpuntahan sa kanya ang halos lahat ng tao. Talatang 27, sumagot si Juan, walang magagawa ang tao kundi ipinahintulot ng Diyos. Kayo na rin ang makapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lang akong sugo na nauna sa Kanya upang ipahayag ang pagdating niya. Now, hinto muna ho tayo dito mga kapatid. May tatlong bagay at may tatlong aral na nais po ihatid po sa atin sa binasa natin dito sa talatang 26 hanggang 28. Unang-una, ang reaksyon ng mga alagad ni Juan tagapagbautismo. Nung makita po nila that ang lahat ng tao ay lumalapit kay Kristo at mas marami po nababautismuhan ng mga alagad po ni Kristo kesa po kay Juan, ang naging response po ni Juan ay hindi kagaya ng mga Pariseo, hindi kagaya ng mga mangangaral po sa ating modernong henerasyon, kung saan kapag may mga nakikita po sila ng mga tao na lumilipat sa ibang simbahan, na doon sila nababago, nabubusog, lumalago, instead of sabihin po ni Juan na, alam mo, agawin nga natin yung mga ito. Alam mo, mas magaling tayo kaysa sa kanila. Makipagdebate tayo sa kanila, magalit tayo, mainggit tayo. Hindi. Ang sinabi po ni Juan,
Yung nakikita nyo mga alagad, hindi mangyayari yung mga bagay na yan kung di ipinahintulot ng Diyos. Pangalawa, instead of magalit po si Juan, natuwa pa ho siya. At inamin po niya, alam mo ba ang aking ministeryo? Ang aking ministeryo ay hindi maging sikat. Ang aking ministeryo ay hindi lang magparami ng tao. Ang aking ministeryo ay maipakilala sa mga tao kung sino si Jesus. Ngayon, kung yung mga Pariseo, kung sila ay nasa katatayuan po ni Juan, at nakita po nila that nawawala po sila ng mga miyembro, nawawala po sila ng mga tao at lumalapit na kay Jesus, instead of matuwa, ano po ang naging reaksyon ng mga Pariseo nung makita po nila ang lahat ng tao ay lumalapit kay Jesus? Basahin po natin dito sa Kapitulo 12 ng John chapter 12, talatang 17. John chapter 12, talatang 17 hanggang 19. Tignan niyo po ang nakalagay. Marami ang nakasaksi ng muling buhay ni Jesus, si Lazaro. At ipinamalita nila ang pangyayaring ito. Kaya marami ang sumalubong kay Jesus dahil nabalitaan nila ang ginawa niyang himala. Dahil dito nag-usap-usap ang mga Pariseo. Tignan ninyo, sumusunod na sa Kanya ang lahat ng tao at wala tayong magawa. Yung ganitong klaseng pananalita ay hindi isang pananalita na may kagalakan. Hindi ito pananalita na nagpapasalamat sa Diyos, na kumikilos ang Diyos sa puso ng mga tao upang makilala nila si Kristo. Ito po ay isang pananalita ng inggit at galit. Pero si Juan ay iba. Hindi siya nainggit, hindi siya nagalit, na may mas higit kesa sa kanya. Yan ang kahinaan po ng laman. Kapag hindi natin alam kung ano po ang layunin ng ministeryo ni Kristo, kung hindi po natin alam kung bakit binibigay ng Diyos ang kaloob sa bawat tao, papasok ang inggit at kayabangan sa isip ng tao. Halimbawa, may mga tao na ginagamit sa loob ng ministeryo upang makahikayat ng mga kaluluwa. Instead of matuwa ang mga kapatiran, instead of magpasalamat sa Diyos, kinukumpara po nila ang kanilang mga sarili sa mga taong ito at sinasabi nila, mas mahusay ako. Nakapagdala ka ng isang kaluluwa. Well, dati nakapagdala ko ng 13 na kaluluwa. Instead of matuwa, nagiging kompetisyon. It becomes a competition. Yan ang hindi nauunawaan ng mga alagad ni Juan. Rabbi, tagapagturo, John, the prophet. Bakit ganon? Yung mga tao na dumalapit sa atin ay lumalapit na kay Jesus. Bakit ganon? So instead na sila po ay matuwa sa ginagawa po ng Diyos, kaya po naging ganyan po ang kanilang response sa kanilang mga nakita is because hindi nila nauunawaan ang kahulugan ng ministeryo. Ang purpose po of ministry ay hindi magkaroon ng mga bida. Ang purpose po of ministry ay hindi maitaas ang tao. Ang purpose po of ministry ay hindi makita ka ng mga tao at sabihin po, wow, napakagaling mo. Wow, napakahusay mo. Wow, napaka-veterano mo na. Hindi ho, mga kapatid. Ang layunin po ng gospel ministry ay maitaas at maipakilala si Jesus. Kaya kung tayo po, nais po natin paglikuran po ang Panginoon sa loob ng ministeryo, upang tayo po ay gamitin ng malakasan, kailangan lagi po tayo mababa. Kapag tinaas mo ang iyong sarili, ibabagsak tayo ng Diyos. Kapag binida mo ang iyong sarili, ibabagsak ka ng Diyos. Kapag tinaas mo ang iyong mga nagawa para sa Panginoon, sinumbat mo sa mga tao ang iyong mga ginawa para sa Panginoon, makikita ho natin mga kapatid,
hindi tayo gagamitin ng malakasan ng Diyos. Dahil bakit niya gagamitin ang mga tao na ibibida po nila ang kanilang mga sarili at hindi si Jesus? Ang sabi ng ating Panginoon sa mga taong na binigyan ng maliit na kaloob, kung sila'y magtatapat, marami pang kaloob ang ibibigay sa kanila. At ano yung katapatan po na tinutukoy na Biblia po dito? Yung pagiging epektibo lamang? Hindi ho. Yung pinakaugat ng katapatan po na yan is, gagamitin nila ang kaloob na ibinigay sa kanila ng Diyos upang lalong maitaas si Jesus. Kayo po ba, mga kapatid, ay may mga kaloob? Of course. Dahil walang born again, walang taong pinananahanan ng banal na Espiritu na hindi binigyan ng Diyos ng kaloob. Ang lahat sa inyo, mga kapatid, bilang miyembro ng kinatawan ni Kristo, ay binigyan ng kaloob. Pero yung kaloob po na yan varies in its function. May mga iba na binigyan po ng kaloob for visitation. May mga iba na binigyan po ng kaloob to be cheerful givers, to provide for the needs of the people. Ang iba ay binigyan po ng kaloob ng kayamanan upang pagpalain yung mga taong nangangailangan. Habang ang iba naman binigyan po ng kaloob magpalakas ng mga kapatiran. Bagamat wala po sila behind the pulpit, pero nagpapalakas po sila. Ang iba naman ay binigyan po ng kaloob to strengthen and encourage the women of the church and the men for the men of the church. Napakarami po mga kaloob na ibinigay ng Diyos in His body. Pero ano po ang pinaka-purpose po niyan? To glorify Christ. To use it for the glory of God. Ganyan si Juan. Kaya madalas po niya sinasabi sa kanyang mga alagad, sa mga Pariseo, ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang tinutukoy ng lumang tipan na Mesiyas? Pero madalas po niya sinasabi dahil alam niya ang kanyang posisyon, alam niya ang kanyang kaloob, alam niya ang kanyang ministeryo. Hindi. Kundi ang tungkulin ko lamang ay maipakilala si Jesus. Yan dapat ang pumasok sa ating puso. Kapag may nakikita po tayo ng mga ibang kapatiran na ginagamit, huwag mo ibida ang iyong sarili. Huwag mo agawin yung atensyon na ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kundi sabihin natin, purihin ang Panginoon. Marami pang mga kapatiran na kanyang ginagamit. Hindi yung, yan ba ginagawa niya? Mas marami ang nagawa ko. Hindi ganun, mga kapatid. Dahil kapag ganun po ang ating bunga, natutupad yung sinasabi po sa 2 Timoteo 3, men will be lovers of themselves. Dinodiyos mo na ang iyong sarili. Pero sabi nga ho ni Juan, ang ganda ho ng sagot niya eh. Sabi niya, alam mo ba kung bakit lumalapit yung mga tao kay Jesus? Dahil walang magagawa ang tao kung di ito pinintulutan ng Diyos. Now what does that mean? Kaya po ang ministeryo ay nagiging epektibo hindi dahil sa husay ng kapatiran. Hindi dahil sa talino ng mga kapatiran. Hindi dahil marunong ang mga kapatiran kung bakit maraming tao pinagpapala, maraming tao nababago, maraming tao natututo at lumalago. Hindi dahil sa mga ngaral, hindi dahil po sa technology na meron po tayo, hindi dahil po sa ministeryo po na ito, kundi dahil ito ang pinagkaloob ng Ama na mangyayari. Ito ang pinahintulutan ng Diyos na mangyayari. Kahit ang bato, kayang gamitin ng Diyos. Kahit ang isang tao, hindi aral, kayang gamitin ng Diyos dahil walang imposible sa Diyos kapag ito'y kanyang ipinahintulot. Kagaya po ng ating mga kaloob, pinahintulutan po ito maibigay sa atin ng Diyos. Halimbawa, kung ating po babasahin mga kapatid, dito po sa 1 Korinto 4, Kapitulo 7, 1 Korinto 4, talatang 7. Kaya kung tayo po ay may abilidad, kakayahan, kaloob, tignan niyo po yung sinabi ni Pablo dito sa talatang 7. 1 Korinto 4:7. Bakit sinasabi ninyong nakahigit kayo
sa iba? Ano ba ang meron kayo na hindi nagmula sa Diyos? Kung ang lahat ng nasa inyo ay nagmula sa Diyos, bakit nagmamalaki kayo na parang galing mismo sa inyo ang mga ito? Napakalinaw mga kapatid. Bakit ganito ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Well, kapag pinag-aralan po ang unang Korinto, ang isa sa mga naging problema sa iglesyang ito is that may mga kapatiran in the church na binigyan po ng kaloob ng kaalaman, karunungan at ang abilidad na makapagsalita ng ibang wika na hindi nila natutunan. So ngayon, ang dating po sa kanila is that kung hindi ka nagsasalita ng tongues, well, lower rank ka. Mababa ka. Mas higit kami sa inyo. We are more spiritual than you. Yan ang usong-uso po ngayon sa mga simbahan. Pinapatuwang ka ng kamay, magsalita ka ng tongues. Magsalita ka ng tongues. Kapag hindi ka nagsalita, kulang ka sa pananampalataya. Wala sa iyo ang banal na espiritu. May mga simbahan na ganyang radikal sa kanilang doktrina. Pero si Pablo mismo nagsabi, ang lahat ba ay apostol? Ang lahat ba ay guro? Ang lahat ba ay nagsasalita ng ibang wika na hindi nila natutunan? Hindi. Ang sabi ng Biblia, kaya kayo merong ganyang mga klaseng kaloob dahil hindi yan nagmula sa inyo. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa Diyos para sa ikalalakas ng simbahan. Bukod pa ho dito, hindi lang po ang kaloob ay nagbumula po sa Diyos. Pati na rin po ang lahat ng nagaganap sa ating mundo ay kailangan paintulutan ng Diyos upang ito'y mangyari. Basahin po natin ang aklat ng Daniel Kapitulo 4. Daniel 4. At dito po tayo sa talatang 35. Daniel 4, talatang 35. The book of Daniel, chapter 4, verse 35. Tignan niyo po ang nakalagay. Baliwala ang mga tao sa mundo kung ikukumpara sa Kanya. Ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makatutol o makahadlang sa Kanya. In English, all the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as He pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back His hand or say to Him, "What have you done?" Now, if you understand yung implication po nito mga kapatid, ang isa, if not the most powerful and comforting understanding of God's attribute is this. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Ngayon, bakit po dumarating po ang pag-aalala minsan? Dahil nakakalimutan po natin kung sino ang may hawak ng buong mundo. Bakit po dumarating po sa atin ang discouragement? Dahil nakakalimutan po natin kung sino ang may hawak ng buhay natin. Ngayon, ang tinuturo po sa atin ni Juan, ang itinuturo po sa atin ni Pablo, ang itinuturo po sa atin ni Daniel is this. Ang Diyos is sovereign. Sa wikang Tagalog, siya ang soberano na Diyos. Kaya walang bagay dito po sa mundo, sa ministeryo, sa kaloob, sa mga bagay na pangangailangan po natin sa loob ng ating sambahayan, ang pwedeng maibigay sa atin na hindi po pinitulutan muna ng Diyos. Kagaya po ng pagsubok, mga kapatid. Sinabi po ni Pablo sa aklat po ng Pilipos 1:27 hanggang 29. Hindi lang ipinagkaloob ng Diyos na kayo'y manalig sa Kanya, kundi pinagkaloob din ng Diyos na kayo'y usigin at makaranas ng paghihirap alang-alang sa Kanya. Kaya minsan, may mga ilan ho sa atin, Pastor, I am not looking forward to Monday. Dahil makikita ko na naman yung katrabaho ko. Pastor, I'm not looking forward to this week. Bakit? Dahil alam ko, uusigin na naman ako. At work, pag-iinitan na naman ako sa trabaho. Pero kapatid,
Walang bagay na nagaganap na hindi pinintulutan ng Diyos. So ngayon, kung yung pag-uusig ay pinintulutan ng Diyos, yung pagsubok ay pinintulutan ng Diyos, yung mga balita na hindi mo inaasahan, na hindi maganda, ay iyong nakita, narinig, pinintulutan din ng Diyos. The question is, why? Upang ikaw ay lalong dumipende kay Jesus. Kung walang pag-uusig, hindi ka dedepende sa Diyos. Kung walang bad news, hindi ka magpapakumbaba sa Diyos. God wants to humble us. That the more you are broken, mga kapatid, the more the strength of Christ is made perfect in your weakness. Kaya nga sinabi ni Pablo, 3 beses ko hiningi kay Jesus. Alisin niyo po ito, Panginoon. Alisin niyo po itong tinik sa aking laman. Pero hindi ibinigay ni Kristo ang kanyang kahilingan. Bakit po? Dahil hindi siya genie upang ibigay lang yung ating kagustuhan, kundi ang sabi po ni Jesus is this, Pablo, my grace is sufficient for you. Sapat na ang aking biyaya. Nang ibig sabihin, walang sitwasyon na ibinibigay po ng Diyos sa ating buhay na hindi siya kasama doon upang tayo po ay tulungan magtagumpay sa anumang klaseng pagsubok po yan. Kaya nga yung inaawit po natin kanina, mga kapatid, o kay buting kaibigan. Hindi lang ho natin inaawit yan. Sinasapuso dahil totoo, kaibigan natin ang Panginoon. He will never leave you, nor forsake you. Hindi kanya pababayaan. Minsan dumarating po sa atin ang pagrereklamo. Bakit yung mga ibang tao may ganito, may ganyan? Bakit ito may ganito, may ganyan? Pero mga kapatid, kumakain ka ba more than once in a day? Do you have a roof over your head? Do you have the clothing that is clothing your body? Are you in Christ? Magpasalamat tayo sa Diyos. Rejoice always dahil walang bagay na maibibigay sa inyo na hindi pinintulutan muna ng Panginoon. Yan ang sinasabi po ni Juan. Yan ang nais po niya ipaliwanag sa kanyang mga alagad. Mga alagad, matuwa kayo because heaven is moving. Yun ang ibig sabihin po ni Juan. God is moving to the people. Di ba nais ninyo na mabuksan ang mga taong ito? Ngayon kumikilos ang Diyos, lumalapit sila kay Jesus. Kaya nothing and no one can do anything without heaven being involved. Kahit nga po si Pontius Pilato sa kanyang kayabangan sa ating Panginoon Jesucristo. Tignan niyo po yung sinabi po niya dito in John chapter 19, talatan Gs. Tignan niyo po yung kayabangan ni Pontius Pilato. John 19 verses 10 to 11. Tignan niyo po ang nakalagay. Kaya sinabi ni Pilato, bakit ayaw mo akong sagutin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, wala kang maaaring gawin sa akin kung hindi ka binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Kaya mas malaki ang kasalanan ng taong nagdala sa akin dito sa iyo. Mga kapatid, here is an encouragement po sa atin. Walang magagawa si Satanas sa atin na hindi pinintulutan ng Diyos. Kagaya po dito, sa aklat ng Juan 19, ang yabang ni Pilato. Hindi mo ba alam, Jesus, may kapangyarihan ako na palayain ka o ipako ka sa krus? Pero sabi ni Jesus, hindi Pilato. Maari mataas ang iyong tungkulin. Maari may reputasyon ka dito in the Roman Empire. But the reason why I am here, hindi dahil sa iyo. But I am under the sovereignty of God the Father. And that is such a comforting thing, mga kapatid. Kung oras mo na. Bakit? Because it is under the sovereignty of God. Kung hindi mapa-oras, you're under the sovereignty of God. That's why no matter what we go through,
trials, or ministry, if you're under the sovereignty of God, that is the greatest comfort. Biro mo, hindi ako ang may hawak ng buhay ko. Ang Diyos ang may hawak. At kung tayo po ay ang mga anak ng Diyos, sa araw-araw na kanyang pinlano na po bago pa man likhain ang mundo, my life is set because kasama ko ang Diyos. And that is something that we should never forget, mga kapatid. Wag na wag po natin kakalimutan kung kayo'y mga anak ng Diyos. You are under God's sovereignty and timeline. Kagaya po ni Kristo. Now this is significant. Bakit po sinabi ni Jesus kay Pilato, wala kang magagawa kung hindi ito ibinigay ng kapangyarihan ng Diyos sa iyo? Is because when you read the Gospels, ano po ang madalas na nais gawin ng mga reliyosong Hudyo at pati na rin po ng mga Pariseo? Nais po nila dakpin ang ating Panginoon. Pero hindi nila magawa. Because in the Gospel of John, ang madalas binabanggit, hindi pa dumarating ang kanyang oras. Nais siya batuhin ng mga Hudyo, hindi nila magawa. Hindi nila matuloy. Bakit? Hindi pa dumarating ang kanyang oras. And therefore, we see here, in the ministry of Christ, kung ang isang ministeryo ay lumalago, it's because pinahintulutan ng langit. Kung kayo po ngayon, mga bisita ho namin, ay nandito po ngayon nakikinig sa salita po ng Diyos, hindi dahil po ito ay coincidence. Pinintulutan ng Diyos sa langit na ikaw ay maka-attend upang marinig mo ang kaligtasan na nasa kay Jesucristo. Everything that has to do with the providence of God is for you to know Christ and to glorify Christ. Lagi ho natin tatandaan po yun, mga kapatid. So dahil po sinabi ni Juan, walang magagawa ang tao kundi ipinahintulot ng Diyos. Ito po ay nagbibigay ho sa atin ng magandang aral. Huwag mo pagpilitan ang isang bagay na hindi niloob ng Diyos. Because it's not going to work. It's not gonna work. In this ministry, tandang-tanda po namin, many years ago, bago po ako tinawag ng Diyos to minister the gospel, under my father's leadership, nakaranas po sila ng maraming heartache. Betrayal, treachery. May mga tao na umalis sa ministeryo, nagyabang pa sila. Hindi namin kayo kailangan, pastor. Kaya na namin magtayo ng iglesia. Pero sabi nga ng Biblia, walang magagawa ang tao kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Ito ang nangyari, mga kapatid, dahil totoo ang sinasabi ng Biblia. Hindi ang tao ang nagtatayo ng iglesia. Si Jesus. He said He is the builder of the church. Wala pang 5 years, mga kapatid, nawasak yung tinayo nila na iglesia. Nagkaloko-loko po ang kanilang buhay. Nakalungkot malaman yung mga naganap. Pero kapag tayo po ay nagmataas at sinabi natin sa Diyos, kaya ko ito, hindi kita kailangan, ibabagsak tayo ng Panginoon. May mga ilan maaari pinagmamalaki. Hindi tayo, pero may mga ilan maaari sa mundo. Pinagmamalaki nila ang kanilang pera at trabaho. Maganda ang aking trabaho. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng Panginoon. Kaya ho tayo kumikita ay dahil sa Diyos. Kaya ho tayo nabubuhay ay dahil sa Diyos. Kaya ho tayo pinagpapala ay dahil sa Diyos. Pero kung sasabihin natin, hindi ko kailangan ang Diyos, pinapakita lang po sa atin ng Biblia, huwag natin susubukin si Yahweh. Katakot-takot po kalabanin ng Diyos. But the Bible teaches us, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi kung hindi natin siya uunahin, at tayo po ay kakapit in faith sa ating mga material o pag-aari, kayang-kayang tanggalin po ng Diyos yan sa ating buhay. The Lord gives, the Lord takes away. Both in the negative and in the positive.
for ministry, lumalakas, lumalago, lumalalim ang ating pagmamahal sa Diyos, hindi dahil sa mga ngaral, kundi dahil kay Jesus. And unless we learn to accept that, Christ is not glorified. So kung may nagpala man, may nagpalakas man sa inyo, purihin nyo agad ang Panginoon. To God be the glory. Dahil kumikilos ang langit sa aking kalagitnaan. God hears our prayers. So ngayon sabi po ni Juan, sa talatang 29, kagaya sa isang kasal, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal. At ang abay na naghihintay ay natutuwa sa pagdating ng lalaking ikakasal. Ganoon din sa akin, tuwan-tuwa ako ngayon na lumalapit na ang mga tao kay Jesus. Now this is powerful, mga kapatid. Maraming pwedeng halimbawa o maraming pwedeng gamitin na halimbawa si Juan patungkol po sa kanyang tungkulin at ministeryo. Pero ang halimbawa na kanyang ginamit patungkol po sa kanyang kampanin bilang propeta na lumatipan ay isang abay na naghihintay sa babae na magpapakasal sa kanyang lalaking kaibigan who is the bridegroom. Why does he use this analogy? It is interesting that in the Old Testament, especially in Isaiah, Jeremiah, and Hosea, ang Israel o yung mga pinili ng Diyos, hinalintulad po sila sa isang babaeng ikakasal kay Yahweh. You'll see that several times. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 62, basahin po natin ang Isaiah chapter 62, talatang 1 hanggang 2. Isaiah chapter 62, verses 1 and 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Actually, let's move down to verse 4. Verse 4, Isaiah 62, verse 4 and 5. Hindi ka natatawaging itinakwil o pinabayaan. Ikaw ay tatawaging kaligayahan ng Diyos o ikinasal sa Diyos. Dahil nalulugod sa iyo ang Diyos at para bang ikaw ay ikakasal sa Kanya. Jeremias, kapitulo 2, kung ating po babasahin. Jeremiah chapter 2, verse 1 and 2. Jeremias, kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2. Tignan niyo po ang nakalagay. Sinabi sa akin ng Panginoon, puntahan mo ang mga taga-Jerusalem at sabihin mo ito sa kanila. Natatandaan ko ang katapatan at pagmamahal niyo sa akin noon na katulad ng babaeng bagong kasal. Sinundan niyo ako kahit sa ilang na walang tumutubong mga tanim. At sa kahulian, Hosea. Dito po tayo sa aklat ng Hosea, chapter 2. Hosea, chapter 2. Talatang 19 hanggang 20, verse 19 to 20. Hosea chapter 2, verse 19 to 20. Ituring ko kayong asawa magpakailanman. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan at kikilalanin na ninyo ako bilang Panginoon. I will betroth you in faithfulness, and you will acknowledge the Lord. So bakit po ganito ang lengguwahe ng Panginoon sa mga pinili po niya? Para kayo mga babaeng ikakasal. Ibibigay ko ang aking sarili sa inyo dahil kayo ang aking asawa. You are my wife, so to speak. Ngayon, bakit ganyan ang lengguwahe po ng Diyos? Is because ang ating relasyon po sa Diyos ay napakasagrado that the only reason why we are married to God is because of Christ. So ngayon, bakit po sinabi ni Juan, parang ako yung abay.
na hinihintay yung mapapangasawa ng aking bridegroom. Bakit po niya hinalintulad ang kanyang sarili sa isang abay? Because ang abay, hindi po siya yung bida. Hindi po siya yung sentro ng atensyon. Ang sentro ng atensyon ay yung ikakasal. Hindi yung abay. Nang ibig sabihin, habang hindi pa ho dumarating yung babae ikakasal, ano ho ang gagawin po niya? I will introduce the bridegroom. I will magnify the bridegroom. I will exalt the bridegroom. Pero ngayon, dumarating na yung babaeng ikakasal. Nang ibig sabihin, dumarating na yung mga pinili ng Diyos sa lalaking ikakasal. Ang trabaho po ng abay, mawawala na ako. So habang hindi pa ho dumarating yung mga pinili ng Diyos sa ministeryo po ni Juan, mangangaral po siya. Pero kapag nandyan na po ang bridegroom at nandyan na po yung babaeng ikakasal, lalayo na po ang abay. Now, in ancient times, sa mga sinaunang weddings, may tinatawag na Sumerian and Babylonian weddings. In the Sumerian and Babylonian weddings, ito pala po ang kanilang mga tuntunin na kailangan sundin. Kapag ikaw ay isang abay in a wedding, before you can even get to the wedding, kapag nalaman mo that your friend, your dearest friend, ay ikakasal sa isang babae that he wants to marry, you cannot ligaw that woman. You just cannot do it. Now, kung yung ancient tradition po na yan ay umaabot din po sa panahon ni Juan, there's a reason why kung bakit po niya sinabi, kailangan I must decrease and Jesus increase. Remember, John the Baptist is the last prophet of the Old Testament. Nang ibig sabihin, ang paraan po ng Diyos upang makuha ang kanyang mga pinili ay hindi sa paraan ng lumang kasunduan, kundi it must come through the new covenant. It must come through Christ. So ang papel po ni Juan ay hindi po magbigay ng kaligtasan sa tao, kundi maibigay yung mga tao dun sa nagbibigay ng kaligtasan. Dahil hindi siya ang nagbibigay ng kaligtasan. So dahil po dito, ang sabi po ni Juan, tuwang-tuwa ako ngayon na dumalapit ang mga tao kay Jesus. Tayo po ba mga kapatid? Kapag meron po tayong mga tao nakikita na dati ligaw ang landas, pero ngayon na kay Kristo na dahil may iba ang ginamit, tayo po ba ay natutuwa o naiinggit? Nako, dumalo siya sa Pentecostal church. Pero kung nabuksan, naliwanagan, naligtas, at iprinisenta naman talaga yung ebanghelyo, huwag tayong magalit o mainggit, matuwa dapat. Naku, pumunta na naman sa ibang Reformed Baptist Church, doon na bago, doon na ligtas. Well, na kay Kristo na po ba siya? Yes. E di dapat matuwa ka. Hindi yung nagkakaroon po tayo ng competition with other churches. Ang importante po dito is, itinataas po ba si Jesucristo? Is the gospel being presented? Tako, pastor, dumadalo siya sa Presbyterian Church. Nagbabautismo sila ng sanggol. Pastor, uma-attend siya sa isang church kung saan may matugtugan. Well, here's the thing. Is the gospel being lived out and is the gospel being preached? If the answer is yes, kagaya po ni Juan, natutuwa ako. Because at the end of the day, dumalapit sila kay Jesus. Ganyan dapat ang maging mentalidad ng isang Kristiyano. Hindi yung, ako dapat ang kailangan mas higit. Hindi. The more na ginagamit ka ng Diyos, dapat lalo ka nagpapakumbaba. Dahil ipinapakita niya sa atin, wala tayong magagawa kung hindi siya kumilos sa atin. Kaya mga kapatid, ipanalangin po natin madalas at parate
na lagi po tayong mababa. Kasi kung hindi ho tayo mababa, you will not glorify Christ. If you exalt yourself, you no longer glorify Jesus. Kaya ang sabi po ni Juan, in the last verse, verse 30, kailangan lalo pa siyang makilala. At ako na makalimutan na. May isang lalaki, his name is Nicholas, somewhere along the 18th century. Nicholas von something, nakalimutan ko na po pangalan niya. Pero, nagbigay po siya ng isang memorable na quotation na hanggang ngayon ginagamit pa rin ng mga mangangaral. Sabi po niya, very few words lang, preach the gospel, die, and be forgotten. Ipangaral mo ang ebanghelyo, mamatay ka lang, at kakalimutan ka na. In other words, if we look at the Westminster Confession in their catechism, what is the chief end of man? To give glory to God. Hindi, ang iba, taka lang, bago pa ako mamatay, Panginoon, let me preserve my legacy. Taka lang, Panginoon, hold on. I want to preserve my legacy para makita ng aking mga anak, makita ng aking mga kamag-anak, ito yung naabot ko, ito yung nakuha ko. Who cares? The chief end of man, mahirap man o mayaman, is to glorify Christ. That's it. Hindi na po hinahangad yung makilala ko, sana ito yung matandaan ng aking mga minamahal sa buhay, na ito ang naabot ko, ito nagawa ko. Hindi. Ang pinaka-importante, kung maalala ka man ng mga tao, is that yung taong yan, mahal niya ang Panginoon. Aanin mo ang mga pag-aari, aanin mo ang mga credentials, aanin mo ang mga kayamanan dito sa mundo if you're not going to glorify Christ. Ayoko that kapag dumating na ang oras ko, kasi hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ayoko that pag alis ko at pag uwi ko sa Panginoon, ayoko yung matandaan ako ng aking mga anak na, yung papa ko, oo, ganyan siya, masibag siya. Pero when it comes to the question, mahal ba ng papa mo ang Panginoon, hindi niya masagot. Ayoko ganun. Kung meron man po tayo legacy, kung ano man yun, na iiwan sa ating mga minamahal sa buhay, iiwan po natin sa kanila that tayo po ay isang makasalanan na pinatawad at binago ng Diyos. Hindi yun, yung papa ko palatin yan, pero wala naman nababago sa buhay niya. Oo nga, yung mga magulang ko, ganyan nga sila, they provide for us, pero hindi naman mainit sa Panginoon. Yung asawa ko, oo, active siya sa church, pero hindi naman niya talaga mahal ang Panginoon. What kind of legacy is that? That's not a beautiful legacy. That's a shame. Pero si Juan ay nagbibigay ng napakagandang halimbawa. When he uses the words, increase, that word increase literally means continuing to grow. Continuing to grow. Yun ang literal na kahulugan po nun, increase. While the words decrease literally means to make oneself of little status. So, ang nais po ibigay ni Juan sa kanyang mga tagasunod is this. Mga alagad, kaya lumalapit ang mga tao kay Jesus dahil pinitulutan ito ng Diyos Ama. Ngayon, tapos na ang aking ministeryo. Dahil ito ang aking hinangad na makilala ng mga tao si Jesus. Ngayon na natutupad na yan, lalo siya makilala. Let His popularity even grow. Let Him be exalted even more. Let Him be magnified even more. Well, what about you, John? How about you? I must decrease. Nang ibig sabihin, the greatest prophet, ayon po sa ating Panginoon na si John the Baptist, goes on to say, yung pinaka-importanting bagay sa buong buhay ko
ay makilala si Jesus at ako'y mawala na. Tayo po ba mga kapatid may ganyang klase mentalidad? Kaya ho tayo nananalangin tuwing gawain, Lord, may we decrease and you increase. Because at the end of the day, it's only going to be about Christ. It's not about me. It's not about you. It's about Jesus. Pastor, how does that apply to me? Kapag inuutosan ka ng Panginoon na gawin ang isang bagay, kagaya po ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, huwag kang maging duwag sa pangangaral ng Ebanghelyo. Tulungan mo yung mga nangangailangan kung may abilidad ka. Huwag mong isipin that it's about you. Do it for Christ. Pastor, napakahirap magpatawad eh. That's why you must decrease, He must increase. Panginoon, napakahirap magpakumbaba. That's why you need to decrease, He must increase. Pastor, hindi pa ako ready magbigay ng paglilingkod sa Panginoon dahil agaw ito sa oras ko. Then, you want to increase, but you want Jesus to decrease. The greatest form of worship is obedience. Not singing, not hymns. The greatest form of worship is obedience. For obedience is better than sacrifice. Yan ang mensahe ng Panginoon sa atin itong hapon. At sa aming mga minamahal na bisita, nandito po kayo ngayon dahil pinahintulot ng Diyos Ama na marinig ninyo kung sino ang kanyang anak na nagbibigay ng kaligtasan para sa iyong kaluluwa. Dahil hindi mo alam kung kailan ka babawian ng buhay. Maari mamayang gabi, next week, next month, bawian ka na ng buhay. Huwag mo sasabihin malakas ka. Huwag mo sasabihin aktibo ka. Huwag mo sasabihin healthy ka kumain o marami kang gamot na iniinom. Ang buhay ay parang hamog. Ngayon pinintulutan ng Diyos na makapangyarihan na ikaw ay maka-attend at makarinig ng kanyang mga salita. Will you allow Jesus to increase in your life by accepting Him and you decrease? O si Kristo will decrease by your rejection and you will increase? Alin sa dalawa? Kung pinintulutan ng langit na ikaw ay makarinig, the greatest thanksgiving you can give to God this afternoon, Panginoon, I accept you as my Lord and Savior. Patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Naniniwala ako na ikaw ay naipako sa krus. Karapat-dapat ako maihagi sa impyerno. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos para sa akin, ibinigay niya si Jesus upang ang sino man magsisisi at sasampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Will you take this time to receive Christ? I must decrease. Jesus must increase. Yan ang kailangan maging motto ng simbahan ng Panginoong Hesukristo. As we pray.